Magandang umaga mga bata. Magandang umaga. Hi! Hello! So mga bata, maaaring tumayo ang lahat at manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat sa araw na ito at kami po ay nakapag-aral at hinatid mo rito sa eskwelahan na safety. Sa pangalan ng Ginoong Hesus, in Jesus' name we pray. Amen. So mga bata, bago kayo umupo, pulutin niyo muna ang mga basura na silalim ng inyong upuan. At pagkatapos, maaari na kayong umupo. So mga bata, sinong absent ngayon? Wala. Okay, very good mga bata. Clap your hands kay walang absent ngayong araw na ito. Okay, mga bata, natatandaan nyo pa ba yung aralin natin kahapon, yung paksa natin tinatalakay? Okay, very good. Ang paksa natin tinatalakay kahapon ay ito yung mga halimbawa natin tinatalakay kahapon. Nung bali na maguhit ang bawat salitang magkatugma. So, naalala nyo pa ba yung mga salitang magkatugma? So, bata, dahon, ilong, ngipin, piso, kawayan, kahon, lata, lampin, baso, sampayan, talong. Ako muna yung magbibigay ng kasagutan. Pagkatapos, kayo nang pumunta dito sa harapan at maaari kayo sumagot. So, isa-isa lang para tayo magkaintindihan. So, una, bata. So, ano yung dito ang tambalang salita ng bata? So, lata. So, idugtong na natin yung bata at lata. So, ngayon, sino maaaring makapunta dito sa harapan at maaaring ipag-connect yung mga salita na mga magkatugma? So, tingnan natin yung mga sagot kung tama ba. Dahon. To, kahon. So, tama. So, ilong to, talong. So, lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. So, clap your hands mga bata. Bago tayo tukay sa ating bagong paksa, so alamin natin muna ang aking mga layunin. So, una, matutukoy ang mga salitang pangangkop. Pangalawa, makapagbibigay opinyon tungkol sa salitang pangangkop. Pangatlo, makakabuo na magkabuluhang pangungusap gamit ang mga salitang pangangkop. Matigas na tinapay. Okay, very good. Tama lahat ang sinagot nyo dito sa harapan. Mga bata, mayroon pa tayong isang activity. So, ito yung panuto. Isulat ang mayroon kung ang mga salita ay may pangangkop at wala kung walang pangangkop. Dito yung sagot at ito yung sasagutan. Maribel, pumunta ka sa harapan, maaari ka bang sumagot? Tingnan natin ang sagot ni Maribel, kung tama ba. Pusong ligaw. Mayroon o wala? Mayroon. So, tama ang sagot ni Maribel. So, bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Tingnan natin ang sagot ng inyong mga klase kung tama ba. So, birthday. Wala. Tama. Dahong dilaw. Mayroon. Dahon. Mayroon. Mahinang nilalang. Mayroon. Manhid na puso. Mayroong pangangkop. So, tama ang lahat ng inyong salita. Very good class. Meron akong mga salita dito sa inyong harapan. So, pwede nating basahin ng sabay-sabay. Puting damit. Yamang dagat. Mabait na bata. Matigas na tinapay. So, ito ay ang halimbawa lamang sa mga salita na ating tatalakayin. Ang mga halimbawang ito na puting damit, yamang dagat, mabait na bata, matigas na tinapay, ay halimbawa lamang sa mga salitang pangangkop.
So ano nga ba ang salitang pangangkop, class? So alamin natin kung ano ang pangangkop. Ang pangangkop ay nag-uugnay sa mga salitang naglalarawan at inilalarawan. So ginagamit ang mga pangangkop upang maging madulas ang pagbigkas ng mga salita. So pangangkop na ginagamit, ito yung na. Ito ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig. So, take note class ha, ang na daw kuno, ang na ay nag-uugnay sa dalawang salita na nagtatapos sa katinig. Maliban sa titik na N. So, halimbawa ng na, matamis na kakanin. So, dalawang salita, matamis plus kakanin. So, para magkatugma, madaling pagbigkas ang dalawang salita, ay mayroong namamagitan na na. So, ito yung na. So, ang na ay ang pangangkop. So, ang matamis ay naglalarawan at ang kakanin ay inilalarawan. Ano yung inilalarawan? Ang kakanin. So, ang naglalarawan ay ang matamis. Mga dagdag pa na halimbawa, class. Mahusay na artista. Maitim na buhok. Malambot na unan. Mapagmahal na kapatid. Pangangkop na nang. Ito ay nagdurugtong sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig. At ano yung mga patinig? A, I, O. Yun yung mga patinig. Halimbawa, pula. So, A. So, ang nagtatapos sa A. So, ito yon. Pulang damit. So, ang pula ay naglalarawan at ang damit ay inilalarawan. So, ang nang is ang pangangkop. Para lubos na malalaman nyo, class, ay mayroon pang ibang mga halimbawa. Marumi. So, nag-additional, nag-add lang tao nang. So, maruming sapatos. So, ang maruming ay naglalarawan. At ang nang ay ang pangangkop. So, ang sapatos ay inilalarawan. So, iba pang kuwan. Halimbawa, mabango. So, nag-additional. Dahil yung mabango ay nagtatapos sa patinig na o, ay dadagdagan natin ng nang. So, mabango plus nang, mabangong bulaklak. Yung mabango ay naglalarawan at ang bulaklak ay inilalarawan at nang ang iyong pangangkop. So, next nga, iba pang halimbawa, mahabang pasensya, sirang makina. Mga bata, magkaroon tayo ng activity. So, sa lungguhitan, ang mga pangangkop na mga salita. So, mga bata, tingnan natin kung tama yung mga sagot niyo dito sa harapan. So, puting damit. So, nang. Susunod is yamang dagat. Nang. Mabait na bata. Bigyan kayo ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ata, mukhang naintindihan nyo na ang ating paksang tinatalakay ngayon. So, magkaroon na tayo ng pasulit. Ito yung panuto. Lagyan ng tamang pangangkop ang bawat salita. Ito ng isang kabuuang papel at isulat nyo dito sa inyong papel, buong papel, ang kasagutan. So, okay, class? Tapos na ba kayo? So, ipasa niyo ang inyong mga papel mula doon sa likuran papunta sa harapan. So, mga bata, bakit natin kailangan malalaman ang mga salitang pangangkop? Para maintindihan natin at mapadali natin pagbigkas ang mga salita. So, mga bata, assignment natin bukas at takding aralin natin ay advanced
pagbasa sa page 126. Then, magkakaroon tayo ng isa-isang pagbasa bukas dito sa paaralan. At mga bata, sa inyo ang kooperasyon sa araw na ito. So, dyan lang po tayo natatapos sa ating paksa ngayon. So, maraming salamat and paalam po mga bata.